Straight to the Ang point. atong pagtagad mahigala kay kinini ang na okay na ba tong kang nangayo na mag-apology si Kuan kinini ang attorney Oliva mga higala sa mga nasakitan kini magud iyang POV mga sukitig paminaw kung atong analisaron kining controversial niya nga POV. Actually iyang gi-explain ang balaod unya medyo okay man pagka-explain sa balaod apan doon na lay witik, no? Kung imong analisaron mahigala ang mga adjectives, ang mga phrases nga gipanggamit, doon na gyoy mga slant gamay, no? So satol ba nga pagka bira. Pero angkon siya nga medyo kuno kapoy kuno sa to panahon na day. Basin pod og kanana ang unsa katong panahon na paghimo niya ba sa iyang script ana, no? Tan-aw ko scripted man ni kay kuan man gisuwat niya ni, gihaguan niya nigsuwat unya iya manghigalang gi kuan iyang gi basig na ba kay teleprompter na no nya iyang gi basa kay do na may mga sakto sad mga kaygalaan nga mga may pagkahimo baya ng iyang mga kinini ang mga sound effects kanang iyang mga backgrounds kanang mga pictures mga videos nga naa no dunay team siya ni day maklaro yung mga dunay team sad no sama na mo diri namatay team ani kini ato live lang ning ato niya unsay akong isgutan diri automatic na sina nga kuan kay naman tay panahon nga ato pang i-production ning atong kuan kay live man ta radio man gining ato unya atong gisagulan og social media kay mao na may uso iso man sa kay mabiyaan ta sa uso kasamang kay so kining iya medyo production gyud iya day kini kang regal do na gi-produce gyud siya do na producer gyud ani do na editor gyud ani unya gipangsulot ang kon nindot nga pagkahimo pod actually unya maundanon sad mga higala ning iya mga POV milabay nga mga POV niya og in fact kining na controversial mga higala nga POV. So giproduce gyud ni. Actually may mohimo ani katosip kuanday na wa na hinuon ron ito among akong kauban kanito sa TV5 dito to sa ABS una niya TV5 Ramil Paykan. May kasi nani mga sukintig paminaabot ka genre na dila o may baka mohimo ani day. Ato ning tagag pagtagad mahigala. So kini mga higalang iyang pagkakuan wa makay ko ka subay dayon na unsa na ba dayon mga nagchat nako nga do na kunoy trending ron mo ni mo na kay dito ta busy kay ta mahigala sa atong relief operations no og unya kini ni ang baguhay nako na tan-aw mao day ni gawanan kay mangita man ta asa malapit atong ingon niya na ay na controversial nga iyang kuan tan-aw na to iyang gi-explain ang balaod no so in fairness niya iya nang kabahin sa freedom of expression. Pero kadto mga dumadapig ni Presidente Rodrigo Duterte medyo masakitan kay kining pagka-explain na sa balaod medyo satol pod niya nawitkan mga higala nawitkan mga kagalaan ang si Presidente Rodrigo Duterte og ang iyang mga supporters. Dunay mga phrases, dunay mga adjectives, particularly positive phrases nga gipanggamit nga medyo witek gyud. Nya mga tao makadetect mga dayon-dayon, man ang slant lahi man. So muna nga medyo gikuan siya, gibash day siya mga sukintig paminaw. Atong analisar og dugang na unya pero nangay isag apology. Kini nang kuan no. Kini naa man siya cameraman ani gyud, nay cameraman, nay editor ug nay director. So umingon siya nga medyo gikapoy posible gihapon. Pero kanana ang well prepared ding ani, mo nay kalainan gamay at least basin ug sa editor nga nasa video editor pero sa editor siguro sa script. Iya na siyang script no. In fairness mahigala sa gahimo niya kuan no kay kanana ang importante masigud na. Ngari bitaw kini ako mga discussion mahigala ako man mohimo ani gyud. Nya ako nang balay-balay unsa unta pag-discuss niya mohatag ko reg instruction sa mga kabanan nga mao ni atong hisgutan palihog ko kani siguro nga mga pictures may atong support o kini siguro nga mga videos ana nya abtik naman sa ning atong mga kabanan res news department nga mo support mahigala sa akong magipanghisgutan live ning ato no. Mo nang dili kayo mo makuan nga ang pagka-produce pinaspasay o niya live ni labi na kuno mga panghitabo sa gawas. So kining iya na kuan gyud ni natan-aw ning script basin og gikapoy mamay ang iyon ay kapoy kuno sanay wa na siguro ma-review ron sa ba mamay ni kalainan kana bitaw magsuwat ta mga kaigalaan sa mag-submit ko sa kulong pananglitan sa pamantalaang The Freeman na panay chance dito mahigala although kining among kulom usahay mo ra og tungod kay amo man ning opinion murag dili na pod gayaw mo kuan ang mga editors murag i-publish na as is na pagka-publisa mo na usahay tan-aw na ko din nasayop na yung mga errors kani usahay
ang kanang mga reports o kanang mga uban pa nga kuan diha, labi pa editorial mga higala, kuan gyud na, giayo gyud na kay mao man stand sa newspaper mga sukit ti paminaw o kanang mga reports no gikan sa field. But kining amo mga columnists murag gisagaan gitagaan mi og kanang kuan sad freedom sa pag-express sa among opinion. Kung makabantay ko usahay nga akong opinion mahigala usay na mga naay mga clerical error usahay. No? Doon ay mga ginagmay mahigala nga mga errors diha nga diin wa na makuno gipasagdan baka lang. No pareha na mo so na sa bisan sa CDE na mo dayo sa Sunstar medyo anak man ang among kwan i-submit nimo mao naman lang dayon. So, tanaw na ko, mao gyapon sa pamantalaan the Freeman, inana, no? Pero katong mga reports, doon natin mga editors, kay importante doon mga proofreader, no? Imong basahon, og, na, ikaw nagsuwat magod niya, doon na kay proofreader, so at least makuha mo, no? Usahay pod ka ng writer ka, inigsuwat nimo karon, mas maayo pod ka na maugmaan nimo, usa pa masubmit, usahay kining pinaspasay tagsuwat, suwat niya submit, bina. Mas indot sad ka na ang makasuwat ka niya, na kay panahon pa nga maka-revisit sa imong gisuwat, nga maka-edit ka sa imong gisuwat. Kay aron nga mas kuan siya. Naman kay mo na-unaan nga, oy, murag na kuantong angle da. Medyo dili ako tong bawion tong angle day. Ako magsuwat ko sa kong kulom usahay, isog kayo nga pagkasuwat niya, isunod na kong tanaw. Oy, murag isog ra kayo. Basig malubatan hinoon po basta ang atong publisher. akong edit gamay no, akong angle gamay nga medyo dili kayo kuan kay usahay labi na kay kasuko nya magsuwat ka mahigala sa imong kolom usahay isog kay pagkasuwata unya sakit-sakit gyud sa maigo pero usahay mo gud mahigala i-consider sa nimo labi na og kinini ang medyo kuan ba tanawon sa mo di ba katulay bilos ha ma-edit nimo gamay pero kani ato live man mo na nga dunay kalainan gamay sad mga higala so kining iya kuan kay i-produce man pero lang kapoy ko no sa atong panahon so nangayo sa kini ng dispensa iya na mahigala rights niya na nga mo express sa iyang opinion apan ang katong mga DDS di pod nimo mabasol nga doon na like masakitan sila kay di man gud ni si Oliva day purely nga para magmedia ba nga kami kuan miha kanang fair miha na mistunga magagi bisa pag nakastunga magagi basa naman kami medyo lahi ning ang iyang slant no but kini iya ni sud man sa siya politika so nakauban sila mga higala ni kanhi presidente Rodrigo Duterte yan ang gawas ang mga pictures nga gi-endorse de pod siya giisa iyang kamot ni kanhi presidente Rodrigo Duterte so man moingon ko nga kanana ang kining iyang gihimo with all due respect mahigala iya ang opinion iya na mahigalang katungod pero kadtong mga supporters ni Presidente Duterte medyo mahiubos niya kay kauban man sila kauban man ta na giisam nga ni imong kamot ni Presidente Duterte nya sa man kalakihan ron nga mo naman og ni Witik naman kag istorya inana no so dunay sa ilang kampo sa pikas kay medyo masabot man nimo day kay nga dili man lang ingnon ta ang pagtan-aw sa tao nga nihatag lang kasi imong opinion medyo kauban gyud mo sa pikas nga kampo nakuha nimo day kauban mo speakers kampo na, kauban mo, na nagkuhan mo. Iisa man imong kamot ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Unya nga nun nakasulti makaginana karon. So inana ba? Muna nga kanana ang kadtong mga DDS doon na sila kasakit mahigala din mo basol na apon sila ilang bases sa ingon ni ana, no? But kining kang Oliva sad mahigala pag-explain balaod ni medyo nalahap lang gamay pagka-explain. Huwag mong tanawon ba? Makadetect mo ng tao god. Dalawa god ang mga appositive phrases. Ang mga adjectives o appositive phrases nga ipanggamit. Ya medyo dunay witik sad, no? So ato inalseron pero nangayo sag suri ato sang tagag-pagtagad before ta mo adto mahigala sa mga local nga mga issues mga higala. Asa man to yang apology kay na ba to names ang katong iyang kwan? Pila man to ka minutes to iyang pagpangayo og apology. Akani sige, atong paminawon mga sukitig paminaw. Kining iyang pamahayag. Okay, here. Hello, everyone. Good afternoon and good day. You know, I was in Dumaguete the past 2 days and I did not know the ramifications of what has happened and what
I previously posted on a POV. But before anything else, allow me to begin with an apology, a very sincere one. To those who may have been hurt by the words and phrases I used in one of my previous POVs when I discussed about the appeal of former President and incumbent Mayor of Davao City, Rodrigo Duterte, in the International Criminal Court. I admit it was poorly written. Okay, katsa. So iyang gi-admit mahigala unhan niya og apology sa nangayo sa pasaylo, nangayo sa dispensa, labi na sa mga pulong nga iyang gigamit o mga phrases, labot ini pag-discuss niya sa appeal, no? Nga mahatagan og interim release si kanhi Presidente Rodrigo Duterte. So, sincere matod pa niya, sincero siya nga nangayog dispensa. Akong take na maingon ko nga kana siyang POV ni Regal, iya ng rights, kabahina sa freedom of expression niya. Unsa iyang opinion, iya ra po ng opinion. Now, kini ni ang under the Constitution kitang tanan, doon na tay kagawasan nga mo express sa atong opinion. Mana magkalahi-lahi gyud ang atong opinion. But sa pikas bahin, in the part mahigala ni sa kampo nga dumadapig ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte, di ni mo mabasol sila nga medyo masuko, mahiubos, masakitan, kay kining iyang pagka-explain, although balaod iyang gi-explain mga higala, ni pagawa sa siyang opinion, pero ang mga, sakto niyang giyon, words and phrases, particularly ka mga appositive phrases nga iyang gipanggamit, iya yung witkanday, si kanhi Presidente Rodrigo Duterte, ang mga kuanpod, no? Medyo sakitan ang tos pikas kampo. Niya gawas ana, nagtuom ko ni sila nga, abi na mo kauban ta, ha? Kay lahi man ko ni mahigala ang sa kinini ang namo ko sa image nga na-appeal sa nasud sa politika. Mamani usagod mga kaigalaan nga nasud kas politika, meaning nakauban mo dito sa inyong partido ni adtong milabayng eleksyon. In fact, isa iyang kamot ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. So nagtuo ang mga DDS nga abi na tog kauban ta diri sa tong kampo. No? Dili sa makamanage sa expectation nga naamang ka ikaw tunga man ka. So kinini ang unsay kana na makita nimo diha, why dapig-dapig tan-aw nimo unsay ang opinion. Pero kini medyo nalahap gamay nga na kini niya makapasakit ngadto mga higala sa mga dumadapig ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte, medyo nalahap ba. O nagpanit pa ni mahigala kamuti bitaw kanang hilaw ang kamuti ba impanitan bitaw kay ana. Pagpanit medyo naapil ang unod nalahap. Manang dili nimo mahigala mabasol sad kadtong mga dumadapig ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte, murag react sila. Yay murag lahi man ning imong dagan. No, lahi man sa una nga mga dagan nimo. No muna nga mga tao lain-laing opinion mingon sa una nga kanana ang padong eleksyon medyo okay man ta. Karon murag lahi naman. Dili malikayan mga tao. Lain-laing mo dili ta uniform mo gunahuna. Wala ako ma-expect man ko kinibitaw akong opinion do sa radyo, nakaiba mo ko doon ay daghan na kauyon, doon na po yung nasuko. Tinoon na, no? Ako magsuwat ko newspaper, kanang akong isuwat mga higala, usay, daghay na kauyon, daghay masuko po. Dili na ako mapatol kay busy, kay kuwan ako'y panahon tubag-tubag anang uban. Yan, naman po mahigalay mo, laban ako dito sa kwan, nga mo comment sa mura po mo tubag. Sila na, natubagalan ninyo. Bisag kini akong opinion, doon na mahigalay mo. Sakto na niya opinion, Attorney Rufil. Napoy masuko nako. Tinuod na. No, ako sports man ta. Kay dili man nato kuan, lahi-lahi man tag opinion. Demokrasya man ta mahigala, naman tay freedom of expression. So, kini ako sa akong kabahin na gusto nga magagi asa ang truth mahigala adto ta, no? Now, medyo malahi man ko nagamay kung nasud na kag politika. Makita ko daghan ko mga offers bitaw nga kanang himuon tang consultant ana mo nimo una daghan kay kog offer ana nga arita trabaho diri day nga consultant lang ana pikas-pikas ana. Wala lang ko mudawat kay once resultado ko diri sa gobyerno panalitan inigabot sa mga issues mga dili magka-komentaryo kay resultado man. Ana mo na day, dili magkakuan kay kauban na sa politika ana ba. No, so mo na nga medyo naigamay nga kuan mag-manage ka sa expectation.
So kini mirawa siguro ka-manage sa expectation tong mga dumadapig ni kanang Presidente Rodrigo Duterte Inday kay sa ilang pagtuo kauban nga nato ni isa ganing Presidente Rodrigo Duterte ya kalit nga dunay opinion ana so wa sa ka kwan shocking siguro sa ilang kabahin no mo na nga kwan lahi man gud tuog kanang kini niya mipadayag kasi mong opinion na wa pug ka maisa dito imong kamot dito medyo lahi na pero kani nga kanabang nangayo ka og kuan sad endorsement so nag-expect po itong mga tao dito nga kitang kuyuga gyud ha mo bitaw na kanang kasuko bitaw pasama nila ni kato pagdakop mga higalang Presidente Rodrigo Duterte mas grabe ang kasuko sa mga tao kato sa si Gibo si John Vic Remulla sila si Eduardo Anyo kasi Eduardo Anyo sekretary baya ni Duterte kanito inana ang nitabo no nga ikaw naa ka sa kanang inner circle unya mo na imong gibuhat so mura ba og kanang mas grabe ang dili ba ang tao ba shocking ba nga imong gihimo no shocking ang imong gihimo lahi man gud noon to kanang naa ka sa layo o kontra kadaan manaway kay kontra makadaan or nakas tunga-tunga nya usay mo saway ka usay mo daig ka medyo lahi ang expectations sa mga tao pero kanang kauban mo kanang expect mo sa nga ato kining kuyog ato ning kauban in fact pag rally gani didto man kita man kuyuga dito so manang lahi ang expectations sa mga tao manang dili na ako moingon ko nga kining kang regal iyan ang opinion iyan na mahigalang katungod nga mo-express siya siyang opinion pero nasud naman sa politika god so ang kampo dito sa mga Duterte dili nimo mabasol nga masakitan sila kay nagtuos lang nga kauban sila mo na initabo mga higala so kinini ang nangayo siya og apology balik ako no gamay names ang kuan ba atong paminawon kung ang apology niya just to buy peace apology nga ningo man siya nga sincere iyang apology or iyang gidipinsan iyang kaugalingon or ni-apologize sa megala na sayop siya mo nang mangayo kog pasaylo although dunay gamay nga kuan nga medyo kapoy ko na sa tong panahon na ina na balik ko no gamay names yan dayon ipadayon na nato sige go ahead ko no names. Hello everyone, good afternoon and good day. You know, I was in Dumaguete the past 2 days and I did not know the ramifications of what has happened and what I previously posted on a POV. But before anything else, allow me to begin with an apology, a very sincere one. To those who may have been hurt by the words and phrases I used in one of my previous POVs when I discussed about the appeal of former President and incumbent Mayor of Davao City, Rodrigo Duterte, in the International Criminal Court. I admit it was poorly written. Maybe I was tired, maybe I wanted to sound poetic, or maybe I just wanted to stir conversation. And yes, I got what I wanted, the discussion happened, but most of it sadly became personal. It became a flood of ad hominem attacks. Now, what do we mean by ad hominem? It's when people attack the person and not the argument. Instead of saying, I disagree with your point, they say, I don't like you. Or instead of answering the message, they attack or they kill the messenger. And when that happens, the real conversation dies. The space for both truth becomes polluted and hatred. And that is not how civilized, intelligent people should argue. So let me say this again from my heart, from the bottom of my heart, I am sorry. I am sorry to those who felt offended, to those who felt hurt. That was never my intention. But let me also be honest. I never attacked anyone personally. I only shared my legal reading, my perspective, and I stand by that. Because when I speak from the lens of law, not loyalty. In the past days, I have been called many things. DDS, DD shit, BBM, Pinklawan, Dilawan, Ultra Pink.
as if thought must always have a color, as if truth must always take a side. I have been bashed, cancelled, unfollowed, and condemned not for lying but for thinking differently. And yes, even the governor of Cebu has joined the fray, reducing me to name-calling that is painful and derogatory, especially if you are not from my community. But I will not respond with anger. Sakit, gyud. Sakit. Tinood. But I will not exchange insult for insult. Because the mark of a civilized society is not how loud, how loud we curse, or we curse those who differ, but how calm we remain when others throw stones. That's why I tried to become, my social media team were like crazy already. But I said, calm down. They were crazy because my followers already plunged. And I said, it's okay. We started with 21. To plunge it down and to have it go down, it does not matter because that's not my advocacy. I have never in my wildest dream thought that I would reach this social media peak. My goal in life was just to have at least 25,000 followers. So you may disagree with me all you want. You may not like my POVs, but please, never resort to ad hominem attacks. This is not how justice works. This is not how intellect survives. If you wish to unfollow my page, do so freely. You are free. As free as I am to express my truth. I give you that freedom. Give me my freedom as well to say my POV. If you disagree with what I say, then disagree with gusto. Debate with me, reason with me, challenge me. But calling me names will not change my convictions. Because conviction built on principle, conviction built on principle will not break under pressure. And even if I am unwelcome in your fold, I will continue to educate. Even if I have to speak to only a few, to the littlest group who are still willing to listen, I will continue. Because as long as there is someone willing to learn, my advocacy lives on. Now let's go back to where this all began. President Rodrigo Roa Duterte did not surrender himself to the International Criminal Court. Okay, katsa gamay. Ato nang tiwason unya mahigala. So, iya mga higalang giunahan o apology. Ang uban medyo mo-okay naman na. Basta kay na apology day. Pero medyo ang uban alanganin pa kay iyang i-explain sad nga doon ay ad hominem. O mayon ka mahigalag ad hominem usa na sa mga fallacies, no? Fallacy of argumentum ad hominem. So, kining wa nimo gi-address head on ang issue, but ni-reroute ka, gitirahan nimo ang messenger, dili ang message. So wala na inana ba nga pagkasulti. Mo na ang uban murasad og moingon uban day nga okay na kay nangay na mag-apology ang uban pud alanganin, no, kay kanana ang doon na say giingon nga kanana ang dili ni nani nga kon. Although sakto ba po siya sa explanation, pero lahi pod ang take sa uban ana, no? Kami ka ad hominem, mura mo na sa fallacy of argumentum ad hominem, pero personal attack ngadto sa speaker. O sa debate pa na mga higala, wa nimo gi-address ang argument head on, ang naghatag sa argument mo imong gitirahan.